beloved Boss Mike Cervera. Mga Maharlik supporter sila. Ayan ha, pakinggan nyo. Ano nangyari sa mga DDS vlogger? Nag-away-away na ba? Tignan nyo ha, mga kababayan, pakinggan ninyo maigi. Kung paanong sinabi ni Banat Bay na Trojan horse daw ho si Maharlika. Taloy. Ako. Sila, mga Maharlik supporter sila. Mga panatiko ni Maharlika. Hiwalay Yan po yung maiyak-iyak ho si Banat Bay. Sapagkat ho, pinagpalit siya kay Maharlika ng mga taga-suporta nila. Mas pinipili na ho si Maharlika kaysa sa kanya. Kaya ang nangyayari mga kababayan, ayan, nagtampururot, naglabas ng sentimento, hanggang mabanggit niya nga ho na Trojan horse daw ho, sino? Si Maharlika. Panoorin, eto na, Maharlika, Trojan horse daw ayon kay Banat Bay. Pasok! ako. Sila, mga Maharlik supporter sila. Mga panatiko ni Maharlika. Hiwalay na natin ngayon yan. Hindi ho magkasama yan. Ihiwalay na ho natin. Huwag na ho tayo magpanggap. Pasensya ho pero yung mga nagsasabi, unite with Maharlika. No! Hindi yan Duterte supporter. Anti-Marcos lang yang kuno. Ang tunay talaga ditong Duterte supporter yung mga nakinig ho sa Pangulong Duterte at hindi nakinig kay Maharlika. Kaya huwag nyo akong baliktarin. Ako ba ang babaliktarin yung mga animal kayo? In totoo. Kita nyo naman siguro kung ilang beses natin nakasama si Galit na galit. Galit na galit mga kababayan si Banat Bay. Ganito ba talaga ang mga DDS? Masyadong mga siloso't silosa? Yun siguro yung pinamana ni Digong sa kanila na maging siloso't silosa sila. Kita nyo, gigil na gigil. Gigil na gigil ho kay Maharlika. Taloy. tarin. Ako pa ang babaliktarin yung mga animal kayo? In totoo. Kita nyo naman siguro kung ilang beses natin nakasama si Pangulong Duterte at sasabihan nyo pa ako, ganon? Mga hindot kayo sa totoo. Mga hindot pala kayo, mga animal pala kayo eh. Mga naniniwala kay Maharlika eh. Mga hindot, mga animal daw kayo, sabi ni Banat Bay. Labo-labo na kayo. Naloko na. Tuloy. Galing galit na galit oh. Oo, kulang na lang mga gat eh. Kulang na lang mga gat si si Banat Bay sa mga kampo ni Maharlika Kaya huwag nyo akong baliktarin. Ako pa ang babaliktarin yung mga animal kayo? In totoo. Kita nyo naman siguro kung ilang beses natin nakasama si Pangulong Duterte at sasabihan nyo pa ako, ganon? Mga hindot kayo, sa totoo lang. Ihiwalay na natin yan. Kaya ako, Hiwalay na. Hiwalay na. Yung kampo ni Maharlika doon. Yung kampo ni Banat Bay dito. Yung kampo ni Roque doon. Yung kampo ni Panelo dito. Yung kampo ni Aimee doon. Yung kampo ni Hanilet dito. Di ba? Hiwalay-hiwalay kayo. Naloko na. Maghiwa-hiwalay na sila. Ganoon talaga eh. Wala nang pagkakaisa mga kababayan. Tuloy. mabawasan man ako ng followers, mabawasan man ako ng viewers, wala akong pakialam. Basta ma-maintain sa akin ng tunay na Duterte supporter. Talagang proud na proud siya. Ma-maintain sa akin ang pagiging Duterte supporter. Nampating talaga. Naloko na. Iba. Iba, no? Iba. Bayad by supporters ka ni General Torre. Nanood live mo, talaga ba? Tuloy. Yung mga gusto kay Maharlika, go! Malaya kayo, karapatan nyo yan. Magpakatanga, araw-arawin. Galit na galit kay Maharlika, sa mga Maharlika supporter. Karapatan nyo yan. Kalayaan nyo yan. Magpakatanga, sabi. Naloko na. So, ibig sabihin mga kababayan, sinasabi ni Banat Bay na yung mga taga-suporta ni Maharlika, mga tanga talaga. Ano po? Mga tanga daw. Tuloy. Ako ng viewers, wala akong pakialam. Basta ma-maintain sa akin ng tunay na Duterte supporter. Yung mga gusto kay Maharlika, go! Malaya kayo, karapatan nyo yan. Magpakatanga, araw-arawin ninyo. Naloko na. Hoy! Yung mga supporter daw ni Maharlika, araw-arawin nyo daw yung pagiging tanga nyo. Tanga, ganon.
Naloko na. Ah, bakit siya nagagalit kay Maharlika? Giselle, hindi ko nga rin alam bakit galit na galit to eh. Baka nagsiselos din. Alam niyo naman yung mga kampo nila, nagseselosan eh. Opo, ha? Dito lang sa kampo natin, siguro meron lang mga mga inggit pero walang selos. Ano po? May mga inggitero at inggitera pero walang siloso't silosa. Naloko na. Eto na. Intindihan nyo? Araw-arawin ninyo. Tanga, basta, hiwalay na yan. Huwag niyong isama sa akin yan. Pambihira. Duterte supporter ako eh. Tapos, gusto niyo isama sa akin ng isang Trojan horse? Trojan horse! Sabi ko sa inyo eh. Trojan horse na daw ho. Si Maharlika, mga kababayan. Naloko na. Ano sa tingin ninyo? Oy, sabi ni Aichang naman sa mga hindi pa po nagla-like, baka naman wag ho kayong ma-enjoy lang din eh. Ano po? Baka naman pwede mag-like naman ho kayo. Tuloy. Kayo na lang. Sama-sama kayo kung gusto nyo. Yun naman pala. Paano ngayon ito? Trojan horse daw si Maharlika. At eto na, nagkagulo-gulo na mga kababayan. Patay na. Oo, patay na yan, mga kababayan. Oo. Parang ito mga kababayan, puntahan ko ito. Alin? Ito mga kababayan. Parang itong mga damuhon na ito. Itong mga kampo ng mga Duterte mga kababayan, hindi mo alam kung saan ka lalagay eh. Saliwa-saliwa ang mga sinasabi eh. Sali-saliwa ho ang mga sinasabi. Kaya nga ho mga kababayan, ito ay na lalagay sa alanganin. Baka ho ito'y masampahan na ng kaso ng tuluyan tulad na sinabi ko sa inyo. Sino, Boss Mike? Itong sila Roque at iba pa. Pasok. Rekomenda ng Tri-Committee sa Ito na mga kababayan, Tri-Committee posibleng irekomenda ang pagsasampa ng kaso. Yan na. Di po ba? Sasampahan ho ng kaso talaga. Sino? Si Roque. Tignan nyo. Kasi sabi niya wala pa raw siyang kaso. Di ba? Hiling mo yan, Roque. Na wala ka pang kaso, ayan, ibibigay sa'yo. Tuloy. posibleng irekomenda ng Tri-Committee sa Kamara ang pagsasampa ng kaso laban kay Attorney Harry Roque kaugnay nga sa kontrobersyal na pulveron video. Suportado rin ng isang kongresista ang pagsusulong ng mga panukala na magre-regulate ng social media platform. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Yan mga kababayan, eto na, panoorin ninyo kung ano to. Yan na. Naniniwala si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na mayroong probable cause para irekomenda ng Tri-Committee sa Kamara ang pagsasampa ng kaso laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Patay. Ayan na, natupad na. Natupad na yung wish ni Akla, sabi nga ni Robeong. Di ba? Wish niya yan eh. Ayan na. Roque, yung hinihiling mo, ayan na. Malapit na. Panayam kay Luistro, sinabi nitong sapat ang basehan upang maghain ng reklamo laban kay Roque matapos siyang ituro ng social media influencer na si Pebbles Cunanan na nasa likod ng pagpapakalat ng kontrobersyal na pulveron video. Patay, sabi ko sa inyo magiging star witness pa si Meme Pebbles natin eh. Star witness na si Meme Pebbles. Ano na? Ha? Tuloy. Ipinaliwanag nito na kung pagbabatayan ang sinumpaang salaysay ni Cunanan, posibleng cyber libel ang isa sa mga kasong maaaring isampa laban kay Roque. Naku, mabigat yan mga kababayan. Criminal case po yung cyber libel. Sa mga hindi ho nakakaalam, criminal case ho yan. May kulong ho yan. Kulong ho na 2 taon hanggang 12 taon. Ang kulong ho niyan mga kababayan. 2 taon hanggang 12 taon. Nako po, patay na. Tuloy. Sa pamamagitan anya ng internet, pinalalabas ni Roque na gumagamit ng cocaine si Pangulong Bongbong Marcos. Gayong pinagtibay ng testimonya ni Cunanan ng Department of Justice at iba pang ahensya ng gobyerno na peke ang video. Nababahala rin si Luistro sa paglala ng pagpapalaganap ng fake news sa harap ng makabagong teknolohiya. Ganun talaga. Kailangan sawatay na yan. Gawan nyo na ng paraan para mapigilan. Tuloy. Hindi umano malabong maging biktima ng fake news o manipulated video ang sinuman. Ngayong pati ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay naisasama rito. Correct, mga kababayan. Wala na. Ginagawa na nilang ginagawa na nilang
Basta-basta na lang mga kababayan, wala na ho silang limitasyon sa pagpapakalat ng ganyan. Opo, grabe no? O tuloy. Suportado naman ng kongresista ang mga posibleng panukalang batas na isusulong ng TRICOM na may kaugnayan sa pag-regulate ng social media platforms upang matuldukan na ang pagkalat ng fake news. Mapapatid Tama, mga kababayan, dapat ganyan nga, gawin nyo na yan. na sa huling pagdinig ng TRICOM, isiniwalat ni Cunanan ang isang private dinner sa Hong Kong noong na. July 7, 2024 kung saan napag-usapan umano ang planong paninira sa kredibilidad ni Pangulong Marcos. Patay! Yan na nga ba sinasabi ko? Di ba? Yan na nga ba sinasabi ko mga kababayan? Gagamitin na ho yung litrato na yan. Lahat ho kayo dyan. Nako, maniwala kayo sa akin ha. Kung ako sa inyo ha, kung ako lang ha sa inyo. Gawan nyo na ng paraan para hindi kayo masali dyan. Kung ako sa inyo, magbalik loob na lang kayo at ipagtapat nyo na ho yung totoo. Kung umaasa kayo na maaagaw nyo pa ho, yung pagiging Pangulo, wag na kayong umasa. Hindi na ho mangyayari. Oo, hindi na ho mangyayari yan. Maniwala kayo. Kung meron man ho nagsasabi sa inyo na kaya nyo pang pabagsakin ng gobyerno na to, wag kayong maniwala dyan. Niloloko kayo niyan. Maniwala kayo sa akin, niloloko kayo niyan. Kaya sa mga DDS, magsalita na kayo. Oo. 'Di ba? Sasabihin nyo lang naman totoo eh. Ano pa bang doon? Ano bang problema? Parang yung ginawa ni Meme Pebbles. Nagsabi lang ng totoo. Hindi nagsinungaling. Para sa katotohanan at para sa kasagutan ng agam-agam ng karamihan. Magsalita na kayo. 'Di ba? Para tapos na ito. Maisara na natin 'to. At makulong na yung dapat makulong at managot na yung dapat managot. In the heart of change. Yan, mga kababayan. Di ba? Ito pa, mga kababayan. Application for asylum ni Ayan, Atty. kita nyo, minamalas ho si Roque. Akala niya mga kababayan makakatulong sa asylum niya yung paglabas ni Pebbles Cunanan at tinuturo ho siya na mastermind sa pagpapalaganap ng fake news para siraan at pabagsakin ng gobyerno, nagkamali ho. Sino? Si Roque doon. Dahil eto na ang opinyon ng mga magagaling, nakilalang mga individual, abay eto, mga kababayan, pakinggan ninyo. Nagkamalas-malas na ho itong si Roque, mga kababayan. Tuloy. Magpapahina sa application for asylum ni Atty. Harry Roque ang pagtukoy sa kanya na may pahana sa pagpapakalat ng polvoron video para palabasin na gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, magpapahina daw sa kanyang hinihinging asylum sa Netherlands. Itong nabunyag na usapin at issue ng pagpapakalat ho ng paninira at maaaring pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, mga kababayan. Patay ka, bakla tuloy. Ito naman kasi si Brian eh. Patay ka, Roque. Oo. Ay, sabagay, bakla pala. Oo. Patay ka, bakla. Tama si Brian Riola. Sinabi naman ni Meme Pebbles, bakla daw yan eh. Tuloy. Nike House Assistant Majority Leader Sia yung crush ni Jojo Chavez Alonto Adyong. Kabaligtaran nito sa paniniwala ni Roque na makatutulong ang pagdawit sa kanya sa polvoron video para patunayan na siya ay biktima umano ng political persecution. Nako! Sa hearing ng Tri-Committee Patay, mga kababayan, yari na ho si Roque. Yari na! noong Martes, itinuro si Roque ng vlogger na si Vicente Bangcalo Pebbles Cunanan na nasa likod umano ng pagpapakalat ng dinoktor na video. Sa kanyang sinumpaang salaysay na isulmite sa TRICOM, sinabi ni Cunanan, plenano ni Roque ang pagpapalabas ng video. Pilinano ni Roque ang pagpapalabas ng video. Nako, patay ka. Patay. Alam niyo po ba mga kababayan, si Meme Pebbles marami ho ngayong natatanggap na death threat. Opo, ha? Oo. Sabi ko nga ho, medyo lumayo-layo ka muna sa nakagawi ang mong tinutuluyan. Sapagkat alam nyo naman, etong si Roque ho, abay di po ba'y nai-issue po ito na nakakonekta sa mga masasamang tao na may-ari ng Pogo. Ano po? Nakita nyo naman yung ginagawa sa mga tao sa loob mismo ng Pogo Hub. Ano po? Anong ginagawa nila?
Kung hindi nila patayin, pinahihirapan nila, tinotorture po nila. At kung minalas-malas pa ho, si Mami Pebbles natin, malamang mga kababayan, baka maghahasa pa. Ano ba, mga kababayan? Kaya ho, si Meme Pebbles ho ngayon, tingin ko ho ini, nasa safe na hong lugar. Ano ba? Nasa safe na pong lugar. Oo. Ito na, tuloy na. Oo. Wisely, okay na siya. Oo. Lang ka, Arnold. Tuloy! Sa isang private meeting sa Hong Kong noong July 2024 na dinaluhan ng iba pang mga DDS o diehard Duterte supporters. Sa kabilang to, naniniwala si Adjong na dapat bigyan ng due process si Roque para maipaliwanag ang pagkakadawit nito sa Yan Roque Baka sabihin mo, alam niyo na naman si Roque, sasabihin niyan, ginigipit po nila ako. Wala po akong hindi ko po makuha yung aking karapatan bilang Pilipino. Di ba? Gaganon si Roque. O ngayon, Roque maliwanag. Binibigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay magpaliwanag sa hearing. Kaya ang kailangan mo, umuwi ka. Kailangan personal hindi pwede yung video-video lang. Umuwi ka raw dito at ipaliwanag mo yung iyong mga depensa. Kung ano ba ang totoo. Kung sinungaling ba si Meme Pebbles o ikaw ang nagsasabi ng totoo. Di ba? Kasi kapag hindi ka umuwi rito, iisipin na naman ng maraming tao na ikaw ang sinungaling talaga. Di ba? Hindi ho si Meme Pebbles. Di ba? Ganda niyan, mga kababayan. Umuwi si Rocket, pagtanggol yung sarili. Peking video ni Pangulong Marcos. Pero hamon ni Adjong, dapat personal na dumalo sa hearing ng TRICOM si Roque at harapin ang maalegasyon laban sa kanya. Patay, yan, mga kababayan. Total, tinuro ka na mastermind ka sa pagpapakalat ng peking video at napatunayan ng peke yan. Roque, umuwi ka na. Kasi tinatanggi. Di ba? Hindi ako. Sino? Hindi rin si Maharlika. Sino? Si Digong. Sino? Sino nag-utos sa inyo? Yan. Yan ang magandang tanong dyan. Sino? Kung hindi ikaw, Roque, sabihin mo sa komite, doon sa TRICOM, kung sino-sino ang mga mastermind, kung hindi ikaw. Our beloved Boss Mike Cervera.